Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Bali meron kaming sinervisan mga ka-DIY, isang Samsung mga ka-DIY na 85 inches. Yan yung model number is UA85. So 85 inches mga ka-DIY yung aming sinervisan na Samsung Smart TV. Ang problema kasi nito mga ka-DIY, meron siyang sound pero wala naman siyang picture. At na-identify na natin kung ano yung mga papalitan dito at na-troubleshoot na namin bago namin balikan. So inantay muna namin yung approval ng may-ari bago namin gawin yung kanyang 85 inches na to na Samsung. So ito nga pala mga ka-DIY is isang frameless na at saka Smart TV na rin. 85 inches na Samsung Smart TV frameless. So unang ginawa namin is chinek muna namin ito bago namin prinisyuhan. Chinek muna namin kung ano talagang problema kasi meron siyang buses pero wala siyang picture. So nung ma-identify ko na kung ano yung problema, nandoon sa ating backlight. Kasi pag hinang mo yung connection papuntang mainboard at hindi umilaw, ibig sabihin nasa backlight section ang problema. Na meron siyang boses pero wala siyang picture. So kailangan mo ihang mo yung mainboard para ma-identify mo kung sa backlight nga or nandoon sa kanyang pinaka power supply. Kasi yung driver ng Samsung na ganito is naka-built-in sa power supply. Kaya ang ginawa namin, hinang muna namin yung mainboard. Kasi yun naman talaga ang design ng Samsung, pagkahinang mo yung flex ng mainboard at sinaksak mo. So kusang iilaw dapat yung ating Samsung, yung ating backlight. So hindi siya umilaw nung ginawa namin yung paraang ganon, hindi siya umilaw. So na-identify namin na ang problema talaga is nasa backlight. So ang ginawa na lang namin is kinontrata muna namin yung customer bago namin gawin. So ang problema nito is backlight. May boses pero walang picture. So ayan mga ka-DIY, balik kinalas muna namin yung kanyang power supply, din itong mga speaker at yung kanyang tape dito sa top board. So yan ang unang procedure na ginawa namin. Tinanggal muna namin yung cover at sunod namin yung kanyang mainboard at yung kanyang speaker at yung mga naka-attach sa likod ng ating TV. So ang ganitong repair mga ka-DIY is hindi ko nire-recommend ito sa mga baguhan lang, na mga baguhan or mga tektomer. So unang gawin nyo, manood muna kayo ng tutorial kung gusto nyo talagang magawa. Pero kung hindi kaya ng inyong pamamaraan na gawin, so ipagawa nyo lang sa legit na mga technician. Yan. Bali ang kasama ko dyan is yung kapatid ko at yung isa naman is yung si Bro Ramil, yung yan nakasombrero ng itim. Yan ang kasama na rin natin na technician din, na meron din siyang kasamang isa na naka-red din ng cap. Bale, ayan, bale kaming dalawang magkapatid is kami yung nakahiga. Yung nakatayo naman dalawa, yan naman yung kasama niya, yung kasama namin na meron siyang kasamang isa din. Bale, ayan, bale tinatanggal na namin yung pinaka-frame dito sa harapan ng Samsung kasi tapos na namin baklasin yung likuran. Natanggal na namin yung power supply, yung kanyang mainboard, speaker at yung naka-tape na top board. So ang next na ginawa namin is pinatihaya muna namin itong TV at yan, bali tinanggal namin yung pinaka-frame dito sa harapan. Yan ang mga unang gagawin kapag magbabaklas tayo ng LCD. So dahil magbabaklas tayo ng LCD, so kailangan nating baklasin muna yung mga nakaharang sa harapan ng ating LCD bago natin tanggalin at palitan ng backlight. So kapag magpapalit tayo ng ganito kalaking backlight, ay talagang doble ingat tayo mga ka-DIY kasi nga nakasalala yung LCD. Kunting pagkakamali lang, pwedeng masira o pwedeng mabasag, pwedeng mag-crack yung ating mga LCD ng ating ginagawa. So doble ingat talaga. Kailangan kung sa mga ganito, sa mga malakihan, kailangan mataas yung inyong confidence kasi kapag medyo kinakabahan kayo yung mga ganitong uri ng repair, so wag mo na lang gawin. So ang dapat dito is meron ka talagang practice. Sa maliit man o mapamalaki, kailangan nagkaroon ka ng practice muna bago ka sumabak sa mga ganito, sa mga malakihan. So ako, kumpiyansa naman ako kasi palagi naman akong bumubukas ng mga TV na mga malalaki din. So hindi ko na nga naiba-vlog yung ibang mga malalaki mga ka-DIY, lalo na kapag service. Minsan is kapag yung customer is nagmamadali at minsan is walang tagahawak na aming mga camera, so wala talagang chance na mag-backflash o mag-video tayo. Wala tayong chance na mag-video na sa mga malakihan. So ito lang yung
time na solo kami dito sa kwarto, kaya nag-video na lang ako. So yan, pagkatapos na namin matanggal mga ka-DIY itong guard sa harapan para matanggal yung LCD, kinabit na rin namin yung suction cup. Yan o, kung napapansin nyo, suction cup, meron na siyang suction cup dito sa LCD. Yan, naka-ready na yan para iangat na lang namin mamaya. So yung 85 inches pala mga ka-DIY na ganito, bali ang gagawin nyo, nakikita na, pwede palang tanggalin yan yung frame. YouTube. Kahit hindi nyo natanggalin itong LCD na to, Nunurin mo na natatanggal naman siya kapag kasama yung frame ng LCD. So ginawa ko kasi dyan, bali ang tigas kasi baka mabasag pa namin yung LCD. So ginawa ko na lang is, dahil sa frameless ito, ang ginawa ko na lang is gumamit ako ng in-can. Yung in-can ng Coke, yan o, napapansin nyo, yan, can or in-can ng Coke, yan o, pinadaan ko sa gilid ng LCD. Yan ang pinaka the best way. O minsan yung sinulid is napuputol o napipigtas. Kaya yan ang magandang gawin yung mga ka-DIY. Kapag nagbabaklas kayo ng frameless, kagaya nito, frameless ito malaki. So wala kasing frame ito sa harapan, kaya tinawag na frameless. So ang technique sa pagbaklas ng ganito is yung in-can. Kahit anong nipis niyan is kayang tanggalin, kahit sa mga maliliit na mga monitor, yung sobrang kitted ng LCD, kayang-kaya ng ng ganitong pamamaraan yung in-can or Coke in-can, yung lata. Manipis yan ang magandang pangbaklas ng LCD. Kasi nga meron yang sa gilid, meron siyang pandikit yung LCD, kaya gagamitan natin ng napakanipis din na materyales na matibay at matalas at manipis. So huwag kayong gagamit ng blade, huwag kayong gagamit ng sinulid. Yung gamitin nyo sa pagbaklas ng LCD, yung mga ganito, yung Coke in-can. Yan, yung Coke in-can na yun ang gagamitin nyo para matanggal yung double adhesive ng LCD na ito, dahil nakadikit pa ito sa frame. So dalawang option ito, pwede kang gumamit ng Coke in-can, pwede kang magsinulid, at pwedeng tanggalin kasama ang frame. Kaso nga lang, kapag kasama ang frame, medyo matigas, baka mabasag yung LCD. Kaya yung pamaraan ko na lang is yung ganon, yung Coke in-can. Yan, bali natapos na namin siyang padaanan ng Coke in-can. Ngayon is pwede nating angatin yung LCD. So naangat na namin at dahan-dahan naming inilagay dito sa foam. So kailangan medyo malawak or maganda yung space na paggagalawan nyo. So wag ilagay sa alanganin ang pagbaklas. Kasi isa yan sa importante, yung pagtanggal natin at paglipat ng LCD. So ginawa namin dyan mga ka-DIY is tinanggal na namin yung frame. Yan, sinunod na namin yung frame. Samantalang pwede naman yan kasama yung frame, kaso nga lang, yung sabi ko kanina na baka madali na namin yung LCD, baka masira pa namin. So hiniwalay na lang namin yung LCD sa frame, na dapat is pwede naman, pero baka masiraan kami or magka-crack yung LCD. So medyo kinakabahan yung kasama namin na magbaklas. So ginawa namin is ganun lamang, yung pamamaraan ko na lang yung ginawa namin. So yan, sa Team Kalikot, si Bro Ramil, isang magaling din na technician. So meron siyang kasama at meron din akong kasama, bali dalawa kami ang nagkontrata nito mga ka-DIY. So yan, bali yung naka-red na t-shirt at red na cap, yan yung kapatid ko. At ako naman yung isa, yung naka-gray na cap. At yung dalawa sa dulo, yun din si Bro Ramil. At yung kasama niyang naka-red na cap. Yan. So easy lang yung galaw namin dyan mga ka-DIY sa pagbaklas. Yan, bali pagkatapos na naming baklasin, so tinanggal na namin yung pinaka-guide dito sa sa pinakailalim ng TV. Ayan, so nagka-problema ito mga ka-DIY dahil meron itong sunog. Pinakasunog sa LCD, meron siyang sunog sa sa reflector malapit. Yan. Bale, nagkaroon na rin yan mga ka-DIY ng tama or nagkaroon na ng sunog sa reflector. So sa reflector niya, nagkaroon siya ng damage sa backlight dahil sa sobrang init ng backlight. Kasi ang Samsung na ganito is mainit talaga ang backlight, kasi ang backlight nito is napakanipis at sobrang init.
So nagkaroon ng spot yan. Yan bago namin gawin. So mamaya papakita natin sa inyo. Yan, ito yung connection ng backlight niya. Yan naman, sobrang nipis lang yan mga ka-DIY yung kanyang backlight. So tinanggal na namin yan. Bali na yan ay nakadikit sa pinaka-aluminum. Yung pinaka niya, heatsink ng backlight. So bali nagkaroon ng sunog kasi yung backlight na yan. Kaya nagkaroon ng pagkasira yung backlight dahil sa sunog. Yan, ito yung nagkaroon ng sunog. Yan, mamaya papakita natin sa inyo. So dito mga ka-DIY yung LCD is yan, hiniwalay muna namin, medyo malayo sa amin konti para hindi maapakan at nakasave talaga yung LCD niyan para hindi masira. So ito mga ka-DIY yung ating backlight na ipapalit. Bali ayan eh. Yan ang ilalagay natin dyan. Bali 4 na strip yan. Sa isang 85 is naka-4 na strip. So kinuha muna namin yung pinaka-model niya ng Samsung na to bago namin in-orderan. Sa online na kami umorder, napakamura lang naman ang backlight. So ayan, so ginawa namin is pinalitan na namin yan. Meron siyang adhesive. Yan, meron yan ng adhesive. Tatanggalin nyo lang yan, pinaka-blue. Tapos ididikit na sa pinaka-frame ng ating Samsung. Sa frame ng ating backlight. Yan kasi yung mag-absorb, yung pinaka-aluminum niyan na medyo malapad na yan, yan ang mag-absorb ng init ng ating backlight para hindi magkaroon ng sunog doon sa ating pinaka-plastic ng sa reflector. So meron yang mamaya ang diskarte mga ka-DIY sa mga nasunog na reflector kasi yung reflector na yon na sinunog ng backlight na to, nag-bend siya. At hindi rin siya nag-bend kundi nagsunog pa. So isa yan sa mga problema talaga mga ka-DIY pagka backlight yung mga nasisira na ganito, yung mga frameless or yung mga malakihan. Nagkakaroon talaga ng sunog minsan. Kaya minsan is hindi na perfect yung mga ganito. So mamaya papakita natin sa inyo yung sunog at yung yung mga discarding gagawin nyo kapag na-encounter nyo yung mga ganito sa papapalit ng mga backlight sa mga malalaking TV. Bale, kinabit na namin mga ka-DIY yung aming power supply para matestingan kagad natin kung okay yung kanyang backlight. So kahit wala na siyang mainboard, kahit yung pinaka power supply lang is mapapaganan nyo yung backlight nito. Ayan. So kinabit na namin yung power supply at yung backlight na ikabit na namin. So testing na. So ang pag-testing nito mga ka-DIY ng backlight is dapat madalian lang, huwag yung itagal kasi wala itong control. Yan, power on. So yan, umilaw na yung ating backlight. So kung napapansin nyo, okay na yung backlight nya. So kapag mag-testing kayo ng ganito mga ka-DIY, huwag nyong tagalan. Huwag nyong ibabad na nakailaw na ganito na hindi dumaan ang mainboard. So kapag power supply lang ng ganito, huwag nyong tagalan. Kailangan na i-testing lang siya at okay na. So ayan mga ka-DIY, sunog. Yan, kung napapansin nyo, sunog yung ating pinaka-acrylic. Yan. So balik kiniskis muna namin yung acrylic. So mamaya babawasan na lang natin yan kasi nagpahiram pa ako ng grinder. So yan, kung napapansin nyo, yan nag-bend. Nag-bend yung kanyang acrylic. Ito yung acrylic niya nag-bend. Tapos nagkaroon ng sunog sa gilid. Ayan sunog na sunog yan. Yan. Baga natunaw sa sobrang init yan. Sa sobrang init, dumikit yung pinakailaw dyan at nasunog. Kasi yan ang tumatama talaga dun sa backlight niya. Yan. Bale, tumatama kasi yan dun sa backlight. At yung mga marking ng backlight dumikit na nga dun sa pinaka-acrylic natin. So, ikakating na lang natin yan gamit yung grinder. Ito naman yung kanyang reflector. Yan sa taas. Yan, yung maliliit na yan. Yan ang reflector. Yan ang bumabalik kasi. Bumabalik yan. Pagka umila yung backlight, yan ang tagabalik ng liwanag. Para maging liwanag lahat ng LCD. Okay, so ginawa namin dyan is pinating ko na lang ito. Yan, pinating, binawasan ko yung mga sira. Ayan, so ang gagawin nyo kapag magkakating kayo ng ganito, yung pang plastic yung gamitin nyo. Yung pang tiles at saka pang plastic is pwede na rin gamitin dito. Yan, bali gamit ko ng grinder para mabawasan lang, para kuminis. Pagkatapos yung grinderin na ganyan, dapat medyo maganda yun at magaan yung kamay kapag mag-grinder.
So tayo naman is kayang-kaya natin na mag-grinder ng magaan. Yan. Kaya ginawa ko, nagbawas muna tayo. Yan. Pagkatapos nyo yung bawasan ng grinder kapag mga nasasunog, ang gagawin nyo, kikis-kisin nyo siya ng bute. Yung buting basag or yung mga coke na mga basag na mga bute. Basta mga bute mga kadewa, yung mga basag, kikis-kisin nyo yan ng kikis-kisin nyo muna para maging maputi. Pagkatapos nyang ikis-kis, yan, pwede nyo nang ibalik. At yung nasunog is nilagay ko dun banda sa itaas. Bali yung nasunog nung grinder natin, nilagay natin yung sa itaas banda na portion. At yung bandang itaas, binaliktad natin. Ayan, bali, kung napapansin nyo, nabalik na namin yung LCD at na-testing na namin. So yan, nagkaroon na siya ng display. Sa ngayon mga ka-DIY is testing na tayo. Goods naman na yung ating LCD. At naibalik na natin na walang basag at wala naman siyang defective. So nagkaroon lang tayo ng problema kapag ganitong meron siyang sunog. Ang nagiging problema na lang sa kanya is hindi gaanong makulay yung sa itaas. Yung bandang ilalim, yun ang nagkaroon ng sobrang linaw. Yung bandang itaas niyan is nagkaroon na ng konting bawas sa pagiging backlight niya. Parang hindi siya totaling malinaw na linaw or hindi siya totally mga ka-DIY na na sobrang liwanag. So nagkaroon ng konting dim. So okay lang naman, hindi lang naman siya mapansin. So nung naibalik na namin yung LCD, ang ginamit namin pandikit dyan is yung kanyang yung pangdikit natin sa cellphone, yung B7000, yun ang ginamit ko para maibalik siya. So hindi ako gumamit ng double adhesive para maibalik yung LCD natin. Ang ginawa na lang natin is yung B7000 yung ginamit ko sa 85. So marami na rin akong nagawang TV na B7000 yung pandikit ko, wala namang black job. Lahat mo ay gumagana maayos at dumidikit ng maayos. Ngayon is testing na namin at okay naman siya mga ka-DIY. Kung napapansin nyo, medyo liwanag sa ilalim at bandang itaas medyo kunting dim. Pero nung na-play na namin ng iba't ibang klaseng video, so okay naman siya. Hindi naman siya gaanong halata talaga na nag-dim yung bandang itaas. Hanggang dito lang ating video mga ka-DIY at maraming salamat sa panonood. Sana nagkaroon kayo ng idea kung paano gawin yung mga ganito kalaking TV. So sana na ibahagi natin sa inyo yung kunting kaalaman natin sa pagre-repair. Hanggang dito lamang yung ating video at maraming salamat sa panonood. This is JM Tutorial. Bye bye.